Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Tawag doon. Ang tawag ho doon, blanco ha. Tawag doon, blanco. Okay? Hindi typo tawag doon, Kimbo. Blanco tawag doon, okay? Kimbo confirmed insertion in GAB. Naku, yariho tayo dyan. Ha? Nagsingit ho sila. Nagsingit ho sila dyan sa GAB na yan. Ha? Yung enroll bill. Yung tawag dyan. Ah... General Appropriation Bill. Ay, ang nagsingit to sila. Kahit sabihin nyo pa na meron na napagkasunduan, bawal pa rin yun. Walang karapatan yung technical staff, technical group na yan na magsingit-singit ng kung ano-ano. Dapat yung technical staff nyo, pinangalanan yung BICAM para wala tayong problema dito. Kaso hindi ho yun eh. Yung mga ibang membro ng BICAM, hindi naman nakaharap dyan eh. Naisahan nyo na nga sila eh. Di ba? Naisahan na ho yung ibang mga miyembro ng BICAM sa pagpirma ng kulang-kulang na BICAM report. Ngayon, pagkatalikod ng mga kasama nila sa BICAM, pinaglalagyan ho nila ng laman yung mga blanco dyan sa BICAM report. Ito ho, Kinbo confirms Escudero and Hontiveros are liar. Ba't wala dyan si Grace po? Kasama dyan si Grace po at yan si Marcos Jr. Mga sinungaling ho sila. Diba? Yan ho ang kinumpirma nitong si Stella Kimbo dyan sa pagpapa-interview niya na yan kahapon. Ito pa ho mga kababayan at itong pinakamatindi dito. Yan na nga. Palakpakan ho muna tayo dyan mga kababayan. At dahil dyan ha, ito, rinipost nitong si Ma'am Cathy Binag ha, nag-file na ho ng kaso ha, itong si Congressman Sid Ungab at itong ating magiting maisog senatorial candidate na itong si Senator Attorney Vic Rodriguez. Base dito sa post nitong si Ma'am Cathy Binag, we filed a case at the Supreme Court yesterday questioning the 2025 General Appropriation Act. Yari ho kayo dyan. Palakpakan ho natin ang ating mga iniidolong maiisog, yang si Kong Ungab at itong si Attorney Vic Rodriguez. No? Ito, mabilisan lang to mga kababayan. Mabilisan lang ho tayong survey muna dito. Kung tatakbo ba sa 2028 ng pagkasenador, itong si Congressman Ungab, susuportahan nyo ho ba? I-comment nyo ho dyan sa comment section. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa paghihimay ng mainstream media. Naku, ba't malungkot ang beshi namin? Bakit malungkot ka, madam? Ano nangyari? Ba't parang Biyernes Santo yung pagmumukha mo na yan? Relax lang ho kasi kayo. Ang problema dito kay Stella Kimbo, masyado ho kayong biga-biga. Diba? Okay na yun eh. Yung mga unang interview talagang ano kayo, para kayong palos eh. Ang dulas nyo, di kayo ma-interview eh. Siguro sabi niya, para matapos na to, sige, makikipagsabayan na ako. Nagpa-interview itong Ali. Ano nangyari? Pagkatapos niya nagpa-interview, ayun, kinumpirma ho niya na talagang merong blanco doon sa BICAM report. Ay, yung blanco daw, typo. Ano katanga? Type blanco, sasabihin mo typo. Hindi ho yun. Dalawang magkaiba yun ha. Dalawang magkaibang ano yun, na issue yun ha. Yung blanco at yung typo. Tsaka yung ano daw mga kababayan, sabi ni Tati Digong, pwede mong i-correct yung grammar. Pagka yung mga wordings diyan sa BICAM report, pwede niyo i-correct yan. Pero pagka pinag-uusapan na diyan na mababago na yung diwa ng report, ibang usapan na 'yon.
Yun ho bang pagbabago ng figure, paglalagay ng laman doon sa mga patlang, mababago ho ba ang kabuuan na linalaman ng BICAM report? Oo, mababago. Ano ibig sabihin? Bawal ho yun. Hindi lang ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma niyan. Maging itong si dating Senate President Tito Soto, Senator Ping Lacson, at kaisa-isa ho itong mga nanunungkulan ngayon dyan sa Senado at House of Representatives, ang pinagpipilitan nila na wala silang ginawang karumal-dumal. Eto, pakinggan ho natin itong report kaugnay dyan sa napakatinding balita. Nominado si Okay? House Appropriations Acting Chairman Stella Kimbo na nagkablangko ang sa bicameral report ng 2025 national budget, pero nanindigan siyang legal ang ipinasang pondo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Eh paano ba yan? Yung mga dating Senate President, dating senador, mga veterano, mga mahuhusay magpalusot ng batas, di ba? Magpalusot sa batas. Eh sinasabi nilang hindi pwedeng palusutin yan. Mali yan. Brad, mali yan. Mali. O pinagpipilitan pa rin nila. Number 53 sa Balota, Pastor Apollo Kibuloy. Kung sakaling nga si Pastor Kibuloy at yan si Kong Dante ang napunta sa Senado, nako, sa tingin ho natin, maghahalo ang balat sa tinalupan pagka merong nangyaring ganyang klaseng kabuktutan sa budget. Magsasalita ho yung mga yan. Yung mga yan, walang kompromiso yung mga yan eh. Kumbaga, pagka mali, mali. Pag pula, pula. Pag dilaw, dilaw. Ika nga. Tuloy. Ain't fun. Mamaya na yun. Ano ba yan, oh? Talaga naman, mga tugtugan ni PH eh. Parang, di ba? Sinong nakakalam ng kanta na yun? Ain't fun. Magtaas ng kamay. Tuloy. Legal at valid ang isinabatas na 2025 national budget. Yan ang pinanindigan ni Acting House Appropriations Chairman Stella Kimbo. Kasunod yan ang Yari kayo dito. Checkmate na kayo, Brad. Checkmate na kayo. Bistado na mga kabuktutan na ginawa nyo, ha? Nagpasalamat na sa'yo. Ito. Nagpasalamat na ho, eh. Itong si Kung Ungab, sabi niya dito kay Kimbo, maraming salamat kinumpirma mo na mayroong blanco doon sa BICAM. So ano ibig sabihin? Sinungaling si Grace po, si Hontiveros at itong si Chis Escudero. Yun mga kababayan. tila pag-iwas na kamakailan sa tanong tungkol sa mga umano'y blankong item sa Bicameral Committee Report ng budget. Sinagot niya na ito sa News 5. Pero do you acknowledge po that there are blanks na sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at pinatibay ng ganun? Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, I authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate. Giit ni Kim Authorized daw ho ang both side ng Congress at Senate na magpalit yung technical staff nila. Ang dami na akong pinatutsadahan yung banat na yung naging bot. Sinasabi nila, walang ganun, madam. Saan nyo na naman hubang planeta kinuha yung ano na yan? Authorize yung technical staff na magpalit, maglagay, magdagdag, magbago dyan sa BICAM report na yan. Anak ng toko, talagang ganyan ho tayo lokohin itong mga congressman na to. Kaya dapat ho, lagi ho kayo mapagmasid. Again, yung hong ating panata dito, hindi ho natin titigilan yung issue na yan. Yan ang sinasabi ho natin dito sa PH Update. Lagi ho nating i-remind ang ating mga kababayan dito sa mga, kung sino yung mga dapat na managot dito. At isa na ho yan, si Stella Kimbo. Alam nyo ng mali, dinidepensahan nyo pa. Mga walang ya kayo, Stella. Talaga na mga inayupak tong mga ano na to, itong mga congressman na to eh. Kimbo, walang irregularidad sa naging proseso nila. It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Ibig sabihin po, ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang plan. Sabi pa ni Yun daw yung general, ito yung pagkaganito yung pagkasabi niya. Yung General Appropriation Bill, yung binigay daw sa Malacanang, kumpleto. Wala naman nung nagsasabing kulang yun. Pero sinabi nyo ng kulang yung BICAM report. Doon pa lang solve na ho kami sa'yo. Kimbo, lahat ng correction o mga binago ng technical staff ay napagdesisyonan na ng mga miyembro ng BICAM. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing.
calculator activity na lang daw ho. Ay, anong masasabi niyo ho doon sa banat na yon itong si Stella Kimbo? Ngayon ko pa lang ho narinig yung calculator activity. Tama ba pagkarinig ko? Calculator activity. Sa nakasaad sa Omnibus Motion Number 1, otorisado ang technical staff ng Committees on Appropriations at Finance ng Kamara at Senado na mag-correct ng typographical, grammatical at printing errors, pati na sa mga kailangang baguhin gaya ng section numbers. Pero matatawag bang O yan, malinaw ho ha. Binigyan naman ho sila ng pahintulot na mag-ayos ng grammatical, typographical, pag mali yung spelling, pag mali yung grammar, okay lang yan, walang palitan. Yung number doon sa section, wala tayong issue doon. Pero pagka naglagay na kayo dyan ng figure, naku, problema yan. typo error ang pag-fill in o pagsagot sa mga blanco, lalo't hindi naman ito nakasaad sa Omnibus Motion. There is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Tila may patutsada naman kay Kimbo si dating Senate President Tito Soto. Sa kanyang post sa X, kailangan daw sumailalim ng ilang mambabata sa Parliamentary Rules at Procedures Workshop. Hindi raw kasi pinapayagan ang ministerial corrections ng technical staff sa anumang panukala, lalo na kung batas. Kailangan daw itong ibalik sa plenaryo. Mauna nang itinanggi. Kailangan daw ibalik sa plenaryo, ha? Yan na nga ho kasi. Yan na nga ho kasi ang panukala, yung suggestion ng ibang nakakita niyang ano na yan ng budget na yan, di ba? Noon pa lang, noong tinanggalan ng subsidiya PhilHealth, tinapyasan ng budget ng Department of Education, marami nagsasabi, ibalik niyo na lang ng BICAM, ayusin niyo na. O kung inayos niyo na yan nung sinabihan kayo na mag-reenacted budget tayo ng 2 buwan o 3 buwan, wala naman ng problema eh. Basta hindi lang ako kami iniisahan itong mga walang yang congressman at senador na to. Yun lang naman ho yun. Pero kung ibinalik nyo na, di wala sana tayong problema. Kung gusto nila problema, ayan, bigyan ho natin sila. Ginang Senado na may blanco sa Bicameral Conference Committee report ng budget. Bukas din ang Kongreso sa mga magkikwestiyon ng budget sa Korte Suprema. Tulad ng ibang mga senador, nanindigan si Kimbo na ang importante, walang blanco sa 2025 General Appropriations Act. Legal daw ito at valid. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Magaling itong si Marian Enriquez. Magaling ho siyang mag-report. Marami na naman ho tayong natutunan doon sa report nitong si Marian Enriquez. Ayun na nga mga kababayan. Lipat ho tayo dito. Rekta ho tayo dito sa ano pa rin ho ito, mga blankong items sa 2025 BICAM report ng 2025 budget. Authorized. Unauthorized, sabi ho nitong si dating Speaker Bebot Alvarez. Ayan, itong sabi nitong si Alvarez, unauthorized daw yan. Sabi nitong si dating Speaker Alvarez, pakinggan ho natin itong Rosalie, ano ang detalye sa pahayag ni dating Congressman Alvarez? Ella, naniniwala si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na nagkaroon ng falsification of legislative documents sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ito ay matapos kumpirmahin ni Marikina City Representative Stella Kimbo, acting chairperson ng House Committee on Appropriations, na may mga blankong items sa BICAM report pero tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Ayon kay Congressman Alvarez, nilagyan ng amounts ang mga blankong provisions kahit walang authority na isaan niyang criminal act. Gate pa nito ang nangyari, ang BICAM report na maraming blanko ang inaprubahan ng Kongreso. 0 pesos anya ang total value ng mga blanko, pero tanong nito, bakit mayroon ng laman sa 2025 General Appropriations Act o GAA? At ang laman na ito, hindi anya iprenesenta sa plenary para ma-ratify. Gate pa nito, sa plenaryo ng Kongreso dapat at hindi pwedeng maging ministerial sa individual o grupo ng congressmen ang pagdadagdag o bawas sa laman ng BICAM report na ipapasok sa GAA.
Ganito rin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tanong nito kung meron na palang amounts, bakit blank pa ang nilagay sa BICAM report at hindi yung exact amounts na pamalit sa deleted amounts. Yun yung sinasabi natin kahapon. Kung meron na palang napagkasundo ang amount, di bago pirmahan, linagay na muna. Hindi yung walang laman tapos papalagay sa technical staff. Yung bang mga nakalagay diyan sa mga ilinagay ng technical staff pabor ho kaya? Yun nga ho ba kaya ang napagkasunduan doon sa Bicameral Conference Committee? Yun ho ba o pagdating doon sa mga technical staff kung ano-ano na pinaglalagay kasi hindi nakaharap yung mga miyembro ng BICAM. Ganun lang naman ho yun. Talagang gusto ho tayong isahan itong mga walang yang congressman na to. Kaya ano lang ho tayo, wag ho natin tigilan tong issue na to kasi pagka tinigilan ho natin ito, parang sinasabi ho natin, okay na, panalo na kayo. Kayo na nagwagi dyan. Mananahimik na sambayan ng Pilipino. Parang lulunugin na lang natin yung panlulokong ginawa nitong mga congressman at senador na to. Papayag ho ba kayo doon, mga kababayan? Labag din umano ng BICAM ang sariling omnibus motion ito at hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error ang blank items sa BICAM report. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayun na nga ho mga kababayan, naisahan ho ng mga media itong si Stella Kimbo. Kumbaga napadaldal ho itong si Kimbo kahapon at kung ano-ano hong lumabas sa bunganga niya. Dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito sa pagpapaliwanag nitong si Rep Roland Valeriano at nitong si Rep Joel Chua kaugnay sa kanilang napakararangyang mga buhay, no? Yung kanilang mga Rolex, yung kanilang mga sasakyang mga magaganda. Ito, magpapaliwanag ho itong si Valeriano, ano ho siya, ipagyayabang niya yung kanyang mga ari-arian nung wala pa siya sa politika. Kung ba ipapakita niya, bago ako naging congressman, meron na akong pera. Huwag niyo akong tatanungin kung bakit ganito yung mga suot ko, meron ako Rolex, meron ako sasakyan. Teka sir, nasaan yung ano mo? Yung Richard Mille mo. Parang nakita ko dati meron ka Richard Mille . Dito sa, alam nyo, dito sa mga congressman na to, doon ho tayo natuto sa mga mamahaling relo. Sa kanila ho nating nakita yung mga mamahaling relo na yan. Yang si Paduan, yang si Abante, yang si Valeriano, nandiyan o sila Kimbo. Nakita ho natin sa kanila kung paano yung kumbaga natutunan natin kung ano ba yung mga brand na talagang pangmayaman, no? Wala nga ho tayong di ba? Yung mga yan talaga, kaya tinatanong ng ating mga kababayan, totoo nga ba na yung mga na yan, mga ari-arian yung mga kagamitan na yan nakuha nyo sa marangal o inisahan nyo ang sambayan ng Pilipino. Kaya pakinggan natin ang paliwanag nitong si Rep Valeriano dyan sa mga patutsada sa kanila ng ating mga kababayan. Umpisa na natin to. Hindi pa ako politiko at that time, naka-Rolex gold ako. Wow! Ayan yung picture. Tapos nung counselor ako, nung medyo ako, nakuha din ako ng picture habang nag-debate ako, still wearing that same watch. Since papalapit na po yung kampanya, panahon ng kampanya, and one of the issues or concerns sa the public ay madalas na sinasabi ay yung high-end accessories and luxury watches. Sirs, how do you address those comments about maintaining a modest lifestyle as a public servant? Buti natanong mo rin. Kanina lang nagkikwentuhan kami ng wife ko, meron sa akin pinasang picture. Hindi pa ako politiko at that time, naka-Rolex gold ako. Wow! Ayan yung picture. Tapos nung counselor ako, yan yung mga hindi pa nag-uumpisa laban, talunan na. Yung mga kasama ho nitong si Yorme, babalagbagin ho yung mga nakikita nyo na yan sa inyong screen, lalo na itong si Joel Chua. Yan si Joel Chua. Doon sa kalaban ni Joel Chua, nakaalyado nitong si Yorme. Yari ho yan si Joel Chua. Medyo ako, tapos na ho yung mga nakuha din ako ng picture habang nag-debate ako, still wearing that same watch.
Tapos nung congressman ako, yun yung nilalabas din nila sa akin. Sa matter of fact, I was elected 2004. Alam niyo naman sa konseyo, abono ka dyan, di ba? Nung manalo ko nung 2004, businessman ako, ayoko talaga ng politics. Hindi ko nga alam na dadating ako rito ng ganito katagal. Meron ako sariling brokerage, 50 ang truck ko nung pumasok ko sa politics. Meron akong sariling building na apartment, 1998, nanalo ko 2004. At to be modestly aside, noong 2003-2002, naka-Jaguar ako na kotse. Nung maging congressman ako, ay nung maging konsel ako, Toyota na lang ang kotse ko. Totoo yun. Nabawasan ako dahil lagi ako nag-aabono. Kaya yung sinasabi, ikaw, sa mukha na yan, mag-aabono ka? Parang di naman ho ata totoo yan, Congressman Valeriano. Kayo naman, oo. Ano ho talaga kayo itong mga tauhan na to ni Tamba, mga mambubudulo ito Mga mambubudulo ito kung papakinggan ho natin sinasabi nila, kala mo talaga totoo, pero wag ho kayong magpabudol, no? Yang mga yan, dadaanin ho kayo sa mga pambubola. Mayaman na ako. Bago pa ako pumasok sa politika, may pera na ako. Naka-Jaguar nga ako. Naka-Rolex Gold nga ako, di ba? Oh. Doon pa lang, hindi pa ho sila politiko. Talagang, ano na ho sila, yung kumbaga, makikita na ho natin yung agwat, noong mga ng pamumuhay nila, kumpara doon sa mga kababayan nating may hirap. Kaya wag ho kayong umasa na pagka yung mga individual na kagaya nitong si Valeriano nakaupo sa pamahalaan, makikita ho niya at mararamdaman yung paghihirap ng mga kababayan nating mga naghihirap. Di ho nila alam yun. Di ho nila naranasan yun. Naka-Jaguar nga Diba? Daming truck. nila na yan. And up to now, yung meron akong brokerage hanggang ngayon, actually, last October 23, awarded ako as Outstanding Customs Broker of the Year ng PRC sa buong Pilipinas. So, master degree ako ng third. At nung unang tumatakbo ang Ascenso Manileño, 2007, to be honest, pinautang ko pa ng pera sa Ispunan, binigyan ko talaga ng pera, pandagdag noong 2007 sa eleksyon. Pininance ko sa alam niya yun. At hindi niya dinidinay yun. To be honest, dahil alam na ho nila na matatalo ho sila ng mga kasamahan nitong si Yorme. Tinulungan pa nga kita noong 2026, Yorme. Alam mo naman yun, di ba? Hindi i-deny yun ni Yorme. Napakawalan nga nyo naman, sir. Kung alam nyo lang mga kababayan, yung mga pinaggagawa niya katabi niya, yung si Joel Chua dito kay Yorme. Naku, nakakasuka mo mga kababayan. Yung mga yan, yung mga politiko na yan, yung mga nakapaligid ho na yan kay Tambay, mga ulupong ho yan. Kung sino man, yung mga constituent nitong si Valeriano na to, huwag nyo na akong iboto yan. No, pero issue yun sa bayan ng Pilipino. Nakita nyo kung paano, yan ho nag-privilege speech doon sa confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte. Bawal nga daw ho yun Yung tipong tinatalakay diyan sa diyan sa appropriation, Committee on Appropriation, yung confidential fund, tapos biglang merong tatayo sa plenaryo para mag-privilege speech ng kakalintulad na issue na pinag-uusapan sa isang komite. Bawal daw ho yun. Ginawa ho ni Valeriano yon para ma-refer yung kanyang privilege speech diyan sa Committee on Bad Government nitong si Joel Chua. Yun ho ang naging plano nila noon. Kasi hindi ho nila madiin, hindi ho nila madikdik itong si BP doon sa Committee on Appropriation. So hindi siya sumasagot. O yung mga nyo, bahala na kayo. Ito yung basta ako, ito yung tayo ko diyan, bahala kayo. Kung ano gusto nyong bigay na budget, okay lang sa amin yan. Pagka napunta yan dyan sa Committee on Bad Government, pinatawag nila yung kung sino-sino, COA, gayong iniimbestigahan pa yan sa COA, di ba? Ang dami pa hong pinag-uusapan doon. Ngayon mga kababayan, nagpatiw na yung mga yan. Siyempre, para ma-impluwensyahan nila yung lalabas na decision ng COA ngayong Pebrero. Kaya abangan natin yung mga kababayan. Naku, mainit-init na naman itong February natin. Kasi dyan na lalabas yung desisyon ng Commission on Audit doon sa mga disallowance nitong si BP Sara noong nasa Department of Education at dyan sa Office of the Vice President.
abangan lang ho natin mga kapatid. Araw pa, at kahit tignan yung SALM ko naman, compare sa ibang councilor ng time na, medyo maayos na talaga. Hindi ko nga lang alam kung bakit inaano yung rules namin, as early as 2002, 2003 yata. Ano ko na yun, lifestyle ko na yun. Alam mo yung tao nang galing sa hirap, siyempre, nagkaroon ka ng yan, total legal mo naman kinuha, nagtrabaho ko, nagnegosyo ko, Mukha naman ho kayo hindi naghirap. Sa katawan nyo na yan, naghirap kayo. Mukha naman ho kayo hindi naghirap ko. Kung alam nyo ho talaga ang tunay na paghihirap at nakita nyo sa lugar nyo, napakaraming na, saan ba yung lugar nitong si, itong si Roland Valeriano. Teka lang ho ha. Yan. Saan ho ba itong ano na to? Ito. Ang lugar ho nito, Representative City of Manila, 2nd District. First District yung yan 2nd District ho itong si Valeriano. Yun ho bang mga taga 2nd District, mag-comment ho kayo dyan sa baba kung noong umupo yung na to, itong si kamukha ni Don Paquito no? Kilala niyo ho ba si Don Paquito? Sa Ghost Fighter, yung mga nakaabot ng Ghost Fighter, yan, ganyan na ganyan yung mukha niya. Diba? Yung mga constituent nitong mama na to, bumuti ba ang kalagayan ng buhay niyo? Kasi sinasabi niya, galing siya sa mahirap. Dapat sana alam niya ang pinanggagalingan ng mga kababayan nating mahirap, diba? Ang tanong ho, bumuti ho ba ang buhay niyo nung naging congressman niyo itong mama na to? 1998, 97 na ito, pumasa ako ng board exam. So, since then, nagnenegosyo na ako. Kaya wala po sigurong kaya lang sabi nga sa inyo, pagka may fake news na, wala ka nang magagawa talaga Diba? Kung may patanong, ano daw yung release mo, ano daw yung release ni Kong Joel? Pakipaliwanag nyo nga, Paneray. Okay, Kong Joel, as well as Rolex. Sa akin, Rolex. Hindi yan, joke mo. Rolex? Galing kanino? Regalo to sa akin. Tandaan natin mga kababayan mga government official, bawal hong tumanggap ng anumang pakimkim niyang mga yan. Si Tatay Digong nga, di ba? Merong nagbibigay sa kanya ng kung anong ginawa niya. Ibalik niyo yan, hindi pwede yung ganyan, di ba? Pero yung mga yan, regalo to sa akin. Hindi ko na sasabihin. Pero alam po ninyo natatawa ako dahil one time, pinicturean yung relo ko, pinablish. Yung relong pinablish nila, bigay ng tatay ko. Kaya, hindi naman ako nagsasalita, di ba? Kasi, siyempre, unang-una, kung gusto ko naman talagang sisiraan ka. And modesty aside, hindi naman po kami pumasok dito na butas-butas yung damit namin. Dahil wala naman nung nagsasabing papasok kayo na butas-butas ang damit nyo. Parang di naman ho ata totoo yun, Congressman Joel Chua. Di ba? Wala naman ho. O pwede naman ho kayong pumasok na hindi kayo naka Louis Vuitton. Di ba? Yung mga kasama nyo, di kayo ha. Hindi naman, kahit kayo nga nakita ko nga yung mga picture nito, kala ko si Kuya James nakakulay pink na tuxedo, parang yung mga nagdadrag, ganun ho yung pormahan nito pagka wala siya dyan sa House of Representatives. Kaya nga yung mga nakakasama nito, nagtataka tayo paano siya tinuturing na isang honorable Pagkatapos mo dyan sa House of Representatives, nakapink ka siya. Nagtokwa. Pahala ka dyan. Dahil unang-una, kumbaga wag na tayo maging plastic. Wala namang mananalo dito kung wala ka kahit pa paanong panggastos. Hindi totoo yan. Wala daw magiging plastic. Si Tatay Digong walang panggastos, gumastos ang sambayan ng Pilipino. Hindi niya kinailangan ng ang pera ng mga oligarko. Pero kayo, kailangan niyo yun. Diba? Kailangan nyo ng panggastos. Kaya pagka nanalo kayo, hindi yung interest ng mga bumoto ang iuuna nyo. Bagkus, yung mga interest ng mga panggastos. Diba? So kahit na barangay captain yata ngayon, pag hindi na gumastos, hindi na rin mananalo. Kaya nga ako natalo. So, medyo tingin ko, unless siguro, artista ka. Sige nga, yun, babanatan niya na pong si Yorme. Basketballista ka na medyo kilala ka, pero kung hindi ka naman kilala,
paano ka mananalo kung hindi ka wala kang pang gastos? O paano nyo babawin yung panggastos? Alam nga naman sasabihin nyo, thank you na yan, thank you na lang yan. Talagang pagsiservisyo ang ano ko. Hindi ako naniniwala doon sa mga mukha nyo na yan. Kasi kung totoo yun, dapat ang uunlad na ng mga distrito nyo. Kaso wala ho tayong nakikitang ganon dito sa mga congressman na to. First district, second district, naku. Kawawa ho yung mga constituent nitong mga tao na to. Kaya sinong inuuna nila pagka nanalo sila? Mga oligarko, yung mga sarili nila kasi gumastos sila. Di kagaya nitong si Atty. Lambino, talagang crowdsourcing, ika nga, yung mga taga-suporta, sila ang, si Tatay Digong, kagaya natin dito sa PH Update, sila yung tatrabaho para manalo ka. Diba? Silang mga ngampanya para sa'yo. O, silang magtutulak sa kandidatura mo. Pero ikaw, sir, huwag nyo naman ho kami bulahin. Kasi Pastor Kibuloy, diba? Talagang ang dami ho mga individual na talagang pakikipaglaban yung kandidatura na ni Pastor at ito si Kong Dante, Senator Bato de la Rosa. Doon kung magastos din naman sila, di naman natin sinasabing zero yung ilinalabas sila. Pero ang sigurado ho natin, ay ang ilinalabas nila na yan, hindi ho nila babawiin sa pamahalaan. Bagkus, malamang nga, kahit na hindi tumakbo yan, talagang gagastos pa rin yan para doon sa mga kandidato sinusuportahan nila. Isipin nyo na lang ho itong mga kababayan. Nung tumakbo ho itong si Marcos Jr., lahat ho ng nila dyan sa SMNI, balita ho natin, libre yan. Diba? Yung pangangampanya ng SMNI, libre dyan kay Marcos Jr. Sinong gumagastos doon? Siyempre ang management. Pero ano hong nangyari? Kaya tayo ho ay sigurado kung sakaling manalo itong mga sinusuportahan natin na to, si Pastor Kibuloy, yang si Atty. Vic Rodriguez, sigurado ho tayo mga kababayan, lahat ng maling na ginawa o ginagawa ng administrasyon na to, pagka sila na nakaupo, talagang susubukan ho nila o di naman ho kaya, talagang aalmahan ho nila yung mga kalukuhan na yan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Diba? Kaya yun lang naman. At saka